yun. Dun ako nagkaroon ng unexpected friendships. Wala- Medyo ano rin ako diyan kasi dati introverted talaga ako, eh. Hindi ko kayang makipag-usap ng mga taong bigla-biglaan lang. Hindi ako yung type na lumalapit para makipag-usap. So, I believe hanggang ngayon ganun pa rin ako. Natatakot ako lumapit sa mga ibang tao kasi ewan ko, natatakot ako makihalubilo minsan sa ibang tao. Pero that's nice na kahit ganun yung ano, may mga taong lumalapit sa iyo mismo na para kausapin ka, para magpakilala ganun. And appreciate ko pa rin yung mga ganun. So, thank you Lian for sharing. Sige, how about sa iyo, Jacob? Oh, this one's a bit tough, right? Because I don't really make friends in unexpected ways. I feel like sometimes I'm just in the mood for like meeting somebody and talking and hanging out. And sometimes I'm just completely shut off. But I guess one time that um that I would have to consider, like, weirdly enough I ran into them and I became friends with them, is just uh when I was younger, I used to spend a lot of time outside, so I'd always just be walking around or biking around, playing sports and stuff. One time after one of those days, I sat down sa sari-sari store again, bumili ako ng pagkain, and just weirdly, there's this kid right next to me who's really young, probably like 4 or 5, maybe not that young, but they could speak English very fluently, and we just got talking, and it was just so funny talking to this kid, and I learned that they're actually just a neighbor nearby. So whenever we meet each other in the streets, we just I say hello to them, they say hello to me, and then sometimes we get to talking, but that's pretty much it. Okay, sige. Thank you, Jacob, for sharing. Kahit di ka pa talaga sure sa sagot mo. Sige. Sige, last person na lang rin to. Sige, how about sa'yo, Kuya Justin? Siguro nagkakilala kami ng friends ko in an unexpected way is that when we were grade 7 siguro sabay kaming umuwi. Tapos in the first day hindi pa kami nagpapansinan. So hanggang sa naging classmate ko din sila, so naging close na kami with the activities sa rooms. And because of that, we live in a mountainous area kasi. So kada uwi namin, hindi ko talaga yun malilimutan. Kada uwi namin is kumukuha kami ng mga prutas, naglalaro kami ng mga tumbang preso when we were grade 7. And I think isa yun sa the best memories namin as a friend nung grade 7 kami. Yan lang, 11. Sige, thank you, Kuya Justin. So, yun nga, 'di ba? Minsan friendship isn't just about words kasi alam natin though may mga kaibigan tayo na kailangan natin mag-introduce muna, lapitan muna natin. It's also about yung effort eh kasi 'di ba pag magpapakilala ka naman hindi yung magsasalita ka lang 'di ba? Kailangan mo rin mag-effort na lapitan mo, mag-aano ka, mag-initiate ka 'di ba? So hindi sapat lang yung magpapakilala ka lang kung wala kang ginagawa para ipadama yun sa kanila like kung hindi mo pinapakita na open ka for sharing and open ka na makipag halubilo sa kanila. Kasi minsan gestures, 'di ba? Mas malaki yung inaano ng gestures kaysa sa mismong sinasabi or mismong kina-caption mo or yung mismong sinasabi mo. So, paano niyo pinapakita sa like mga tao, isang kaibigan or mga like possible na gusto niyo sanang maging kaibigan na let's say like gusto mo sila maging kaibigan. Parang paano mo nilalapitan sila na like um gusto mo silang makilala, gano'n. Paano mo ino-open up yung sarili mo? Medyo labas na 'to, pero sige. Paano mo ino-open lalo na sa school, paano mo ino-open up yung sarili mo? Kasi 'di ba, minsan sa school, bagong classmates, 'di ba, bagong section, bago gano'n. So, paano mo ino-open up yung sarili mo sa ibang tao? Sige, simulan na lang natin kay, Jacob. Usually, when the only time I can actually get myself to approach someone is I want to. This may sound a bit weird, but I want to like observe first, like what can I start a conversation on. So, I remember when was this, like grade 8, when we first came into face-to-face classes again, and I first met one of my closest friends, which is Johan, one of our classmates. I saw that he had a uh, what's it called, like a pin on his bag
with the same character, with my favorite character from Genshin Impact, and that's what I used to get talking to him. So I talked to, hey, we play Genshin. Yeah, I do. Are you a Hu Tao main? Yes, I am. So, and that just got it started, and that's how we became friends, and it continues to this day. That's very nice. Sige. Thank you, Jacob, for sharing. How about naman sa'yo, Siobhan? Ay, For me, I feel like yung mga sorry, what was the question again? I'm sorry. yun, paano mo ino-open up yung sarili mo to new people? Ah. Let's say, gusto mo maging kaibigan, di ba? Um, I consider myself as someone na extrovert. So like, yung way ko na, let's say, pag-approach ko sa ibang tao is, ayun nga, gaya din sabi ni Jacob na ino-observe niya muna yung tao para magkakaroon kami ng conversation or like a topic to start off with. And I am very profound with makeups. So, pag may nakita ko na isang girl or like isang boy na mahilig din sa mga makeups, parang I feel like it's a conversation starter. And yun, dun ko na nako-connect yung mga ibang mga topics na pwede namin pag-usapan. Yun nga, you can find nga talaga yung mga, minsan tulad din kay Jacob or tulad ng sa'yo, makeup or yung kay Jacob, yung, ano ulit yun, yung pin. Parang dun, pag may mga like things na interest na nakaka-relate sa inyo dalawa, pwede pa talagang lapitan, i-open up sarili mo sa kanila. Madali lang talagang magbuo ng friendships na malay mo, tumagal talaga ng hanggang after ng college or kahit matanda ka na is makakausap mo pa rin. That's very nice talaga. At sa lahat naman ng sinabi natin, parang isa lang yung nagiging team or isa lang yung like tumatagos talaga sa puso. Yung halaga ng isang tunay na kaibigan and lalo na yung mga kaibigan na makakilala mo in high school. Kasi parang naging running team na sa atin, yung mga nagiging examples, mga karanasan natin is mostly naririnig ko is from high school, senior high, ganun. So, yun talaga yung mga makikilala mo talaga na kaibigan in high school. Parang tumatagal talaga sila, hindi sila basta-basta maano kasi sila talaga yung makikilala mo talaga sila. And bago natin siguro tapusin yung episode na ito kasi medyo gahol na tayo sa oras. Kung may isang mensahe kang gustong iparating sa lahat ng kaibigan mo ngayon, ano 'to? Kung may isa kang gustong sabihin, isang gusto mo mag-sorry, let's say, gusto mo mag-sorry, gusto mo mag-thank you, gusto mo I miss you, gano'n. Ano yung sasabihin? Paano mo sasabihin 'to? Sige, simulan natin kay Ate Daisy. So, siguro, mensahe ko, syempre, I miss you. It's been a year since last ko nakita yung mga kaibigan ko. And miss na miss ko na sila, as in, palagi ako nagre-relapse tuwing nag-scroll ako sa gallery ko. Tapos nakikita ko yung mga happy moments namin. Like, sana ganito pa rin. Ayun, thank you. Thank you for being there. Kung sa panahon na parang kailangan ko ng karamay nung senior high ako, kung nung kailangan ko ng masasandalan pag wala ako, yung kailangan ko ng masasabihan ng mga hinanakit ko sa buhay, gano'n. Thankful ako sa friendship natin. Kasi doon ko nakita yung tunay. Sa kanila ko masasabi na ito yung tunay na friendship. Parang yung sila na talaga, ganun. Lagi ko na treasure yung mga memories natin, lahat. As in, lahat. And sorry kung wala ako dyan sa tabi niyo. Sorry if wala ako dyan physically, pero alam niyo naman, dito ako virtually and emotionally, ganun. Ako pa rin to, guys. Someone na machat niyo one call away and di ako aalis. Ay, nakaalis na pala ako. Dito lang ako sa Taguig. Di na ako babalik dyan. Sana magkita tayo ulit. Hoping this December. And yun lang. Thank you and I miss you. Sige, ayun. Sa mga kaibigan ni Ate Daisy, malay mo nanonood sila. I miss you daw in story. Sige, thank you Ate Daisy. How about sa'yo, Kuya Jacob? Okay, so first of all, shout out sa mga tropa ko dyan na may utang sa akin. Love you guys. Joke lang. So,
Wala man ako sa Lagro, kukuhain ko pa rin yan sa inyo. Okay. But seriously, to all Sabi my friends out naman, there, prof, safe ka sa akin, Dev. Wala kang di mo na mauutang. pinabigyan, di mo na pinagbigyan. Hindi makakatakas yun sa akin, Dev. But yeah, to all my friends out there, shout out to you guys. Thank you for supporting me throughout my journey, for supporting me throughout, everything that we've been going through together. Kasi syempre, most of my friends in Lagro are my classmates, and we've been through everything together for 4 years as a section, all of the problems that we have faced. So thank you guys for that, for all the time that I cherish that we've spent together. And also to all of my friends outside of school, shout out to you guys too. I wouldn't be who I am unless you were with me, unless you were there to influence me and put me on the right path. So thank you guys everywhere. And shout out kay Tita Dai, my tita that just messaged, that nag-chat sa Kalambag. So thank you. Yeah, thank you, Jacob, for sharing. How about sa'yo, Kuya Justin? Siguro yung masasabi ko is salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko. Sa bawat tawa, iyak at katahimikan, naging mas makulay ang mundo ko dahil sa inyo. Sana kahit saan man tayo mapadpad, manatili pa rin ang pagkakaibigan natin. Yun lang naman, Levin. Sige, thank you, Kuya Justin. How about sa'yo, Nian? Syempre, firstly, thank you na nandyan yung mga kaibigan ko to guide and help me sa lahat ng mga kailangan ko. And sorry rin kasi I know may times na may pagkukulang din ako sa kanila na as their friend na may times na wala akong nagawa kung may problema man sila. Pero always you remember na andito lang ako, I'm just a one call away. Ayan. Thank you, Nian. How about sa'yo, Shibon? For me, same as well sa iba. I'm really thankful na they were there through the times na I really need someone for mga downsides ko, mga ano. And I'm also sorry kung wala ako during the duration na need nila ako or need nila ng friend. And I really hope na yung friendship na meron kami ng mga friends ko today is mas maging stronger and looking more forward into the future, maging friends pa. Yeah. Thank you, Shibon. And sa lahat na nag-share, thank you. Sana naman viewer na naman yung friend nyo yung narinig nila. Sana matouch naman sila. And siguro dyan na rin naman nagtatapos tayo since ito na naman ay isang makabuluhang episode sa Kalambag, di ba? Salamat sa mga lahat ng kwento nyo talaga, lahat ng aral. Parang dami ko talaga natutunan sa inyo ngayong episode, yung mga connections nyo talaga. Paano kayo mag-isip? Parang ang dami ko natutunan sa inyo and sana yung mga manonood rin is may matutunan rin sila mula sa pagiging mabuting kaibigan, hindi lang sa iba, lalo na sa sarili mo. And that's all. Sige, let's move on naman to synthesis. Sige, i-wrap up na natin yung episode na ito. Though gusto ko sana mag-usapan pa tayo is medyo gahol na talaga tayo sa oras. So, let's go, Kuya Justin, for the synthesis. So, ngayong episode nakita natin kung gaano kahalaga ang tunay na pagkakaibigan sa panahon ngayon. Mula sa simpleng kwentuhan ng samahan hanggang sa malalim na pagsubok na kanilang nalampasan, malinaw na ang pundasyon ng isang matibay na relasyon ay tiwala, respeto at tunay na malasakit. Sa gitna ng digital na mundo, maging paalala rin na ang tunay na koneksyon ay hindi nasusukat sa likes, kundi sa presensya at pag-unawa. Sa huli, ang pagkakaibigan ay isang kayamanang hindi masusukat sa tagal, kundi sa lalim ng samahan. Sige, thank you, Kuya Justin. So yun, wrap up na. Summarize na rin natin yung mga napag-usapan mula sa pagiging tunay na kaibigan. Yung mga definition natin sa tunay na kaibigan. So, thank you, Kuya Justin. So let's move on naman sa announcements natin and closing. So, Siobhan, you may take the lead. At dito na rin po nagtatapos ang isa na namang makakaibigang episode ng Kalambag. Ngayong araw, tinalakay natin ang kahalagahan ng pagkakaibigan at ang tunay na samahang nagbibigay kulay at lakas sa ating buhay. So for the announcements,
Watch out for Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. on YouTube and FB Live. And sa Inclunasyon naman po, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion, now na, which is every Saturday, 3 to 4 every Wednesday rather, 3 to 4 p.m. Sa Senior Sitay naman po, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. And salamat naman po sa pagtambay at pakikinig. Sana madami kayong natutunan sa amin and na-inspire namin kayo. Sana napatibay natin ang tunay na samahan ngayon. Okay, so yun po, that's all for Kalambag, Kalampag at Ambag ng Kabataan. Friendship episodes ngayong July 12, 2025. So that's all. Thank you po sa lahat ng nanonood. Bye-bye!